Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo para sa ating bagong tutorial regarding sa Mikrotik. For this tutorial, gagawa tayo ng multi-ISP using per connection classifier o yung tinatawag ng PCC with recursive routes plus netwatch. By the way guys, bago natin simulan yung ating video, shout out muna tayo kay Francis Carmelo. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel, lalong-lalo na kay Miko Elgana, Matt Vivas, Ferven de las Reyes. To give you an idea kung ano yung gagawin natin, ito siya. Currently yung aking Ethernet 1 is yung first ISP, yung main. Then Ethernet 2 yung secondary ISP. Then ito yung routes, recursive routes. Ito si netwatch. Meron siyang script sa loob to tell us whether the link is down or up. Meron akong ginawang filter rules to drop connection for this host para maging down status yung ISP1. For this one, lagyan ko ng comment para hindi kayo malito. ISP1. Then the next one, ISP2. Okay. Then, magpiping tayo sa Google. So, kung makikita nyo sa routes, yung aking primary is yung ISP1. Ito siya. Ethernet 1, papunta sa Google DNS. Then si Google DNS papunta sa internet, any address. Same thing with Ethernet 2. Naka-destination address siya, so 1.1.1. Then si 1.1.1 papunta sa any address or to internet. So, yun yung tinatawag na recursive routes. So, itatry ko na i-disable yung primary ISP. Makikita natin dito is naka-down yung status. And then, ang gagana is si ISP2. So, hindi ko natatanggalin yung cable. Dito na lang tayo sa filter rules. Magda-down ng ISP. Okay, enable ko na. Then, ayun siya guys, nag-down. Kung makikita nyo sa routes, naka-disabled yung first ISP. Yung papunta ng internet. So, kung mapapansin nyo sa ping, hindi tayo nakaka-receive ng RTO o yung tinatawag na request timeout. Then, balik ko yung ating primary ISP. Disable ko to. Then, makikita natin yung status sa netwatch. Magiging up siya. Hintayin lang natin ng konti. Ayan siya guys. Nag-up ulit siya. Bumalik siya sa primary ISP. Yung ating ping, dire-diretso pa rin. So, i-drop ko naman si ISP2. Enable natin siya. Then, sa netwatch, kung mapapansin nyo, magda-down yung status. Then, yung recursive dito, ayan, madi-disable. Ayan siya guys, naka-down na yung status. So, ibalik ko siya. Disable ko. Then, mapapansin nyo yung status sa netwatch is naka-up na si ISP2. Ayan siya guys, naka-up na siya. Wala tayong nare-receive na request timeout. So, how about naman yung browsing experience? Test natin yung ating browsing experience. So, magbubukas ako ng YouTube.
Ayan siya guys. Hindi naman siya mabagal. Yan din yung isa sa nagiging problema ng mga nagmo-multi Wan configuration. Pag nagbo-browse sila, mabagal na. At yung iba naman, dire-diretso yung request timeout na nare-receive nila. Yan. So far guys, stable naman yung configurations. Hindi naman tayo nakaka-receive ng request timeout. Ano yung magiging effect kapag nag-config kayo ng Multi Wan, dinisable nyo yung isang ISP, then nakaka-receive kayo ng request timeout. Ang magiging effect nyon kapag may applications kayo na gumagamit ng internet, and then nagdire-diretso siya request timeout, ang tendency, for example, nanonood kayo ng streaming, hihinto siya. So, ang workaround na ginagawa is to restart the applications para gumana siya ulit. Yan yung nagiging problema sa mga multi-Wan configurations. So, for this tutorial, gagawin na natin to. Papakita ko sa inyo kung paano siya i-configure. Okay. Close ko na to. Then, i-reset ko na lang yung aking router. System, reset configurations. Then, check natin yung no default configurations. Click OK. Yes. Ito siya guys, no default configuration. So, kung mapapansin nyo, yung IP address naka 0.0.0. So, connect tayo. Okay. I-configure na natin si Mikrotik from the scratch. Multi Wan PCC plus recursive routes and netwatch. So, set ko yung bridge. Mag-add ako ng bridge. Okay. Then, port. Port 4. Sorry. Maputol tayo. Sabi na. I-reconnect ko na lang. Then 5. Then yung ating Ethernet 1 and 2, set natin siya as ISP. So, DHCP client, set ko muna Ethernet 1. So, default lang muna natin. So, yun na, nag-bound na. Then, yung Ethernet 2. Then, set natin yung DHCP server. Or gawa tayo ng address for local interface. So, interface bridge, apply, then okay. Then set tayo ng DHCP server.
then bridge. Okay. So, yan na. Then, set natin yung NAT. IP firewall NAT. Source NAT. Out interface, Ethernet 1. Action, masquerade. Apply, then copy natin yung rule. Ethernet 2. Okay. Then test natin kung meron na siyang internet. So, meron na siyang internet. Then next, yung ating firewall mangle. So, dito gagawa na tayo ng mangle rule. Check nga natin kung meron ng internet. Meron na. Okay. So, first is pupunta tayo sa IP address. Gawa tayo ng rule. Rerouting. Destination address, yung ating ISP1. So, 192.168.28.0/24. Then, in interface is the bridge. Action, accept. Then, copy natin yung rule. Palitan lang natin yung destination address for ISP1. Ito siya. ISP2, sorry. Then, action, accept. So, meron na tayong accept rule. Then, next na rule is gagawa tayo ng connection para sa ISP1 and ISP2. So, mag-add tayo. Pre-routing. Then, in interface yung ISP1 o yung Ethernet 1. Connection mark is no mark. Then, action, mark connection. So, pangalanan natin, ISP1 con. Okay. Then, next, para sa ISP2. Same rule din naman, pre-routing. In interface lang is Ethernet 2, yung ating ISP2. Then, connection mark, no mark. Then, action, mark connection. Pangalanan natin, ISP2. Con. Then, click OK. So, yan na siya guys. Then, yung next na rule na gagawin natin is yung pair connection classifier. So, mag-add tayo ng rule. Lagyan natin ng comment. Accept. Then dito, connection via Ethernet 1 via ISP. Okay. Then, comment ko, PCC rules o yung per connection classifier rule. Then, pre-routing. In interface is the bridge. Connection mark is no mark.
Okay. Then sa advance, dito na tayo gagawa ng per connection classifier. We choose both address. Then 2. Since dual 1, 2 ang gagawin nyo. Ito yung first, leave nyo lang as 0. Kung tatlo yung inyong ISP, ang lalagay nyo is 3. 0 yung first ISP, 1 yung second, ganyan siya. 2 yung third. Ganun ang pagbasa niya. Ito yung dominator na sinasabi nila. 2 siya. Then pag 0 yung nilagay mo rito, ito naman yung tinatawag nilang remainder. Okay, ibig sabihin yan yung first ISP. Then extra, punta tayo sa destination type. Piliin yung local, then invert. Then action, mark connection. So connection mark is yung ISP1. Click apply. So yan na siya. Okay. Then gawa naman tayo para sa ISP2. So add tayo ng rule, pre-routing. Then ang in interface is the bridge. Okay. Connection mark is no mark. Then punta ulit tayo sa advance. Per connection classifier, we choose both address. So dominator is 2. 2 yung atin one links. Then yung second ISP 1. O yung remainder. Then extra, punta kayo sa destination address type. Piliin nyo yung local, then invert. Then action, mark connection, then ISP2. Then click OK. Ayan na siya guys. So hindi pa tapos yan, gagawa pa tayo ng rule for routing mark. So add tayo ng rule. Ito naman yung para sa routing mark. So in interface is the bridge. Then connection mark, ISP1. Then action, mark routing. So pangalanan natin to ISP1. Comment tayo, routing. Mark routing. Then click OK. Okay. And then yung next, para naman sa routing ng ISP2. Add tayo ng rule. Rerouting, in interface is the bridge. Then connection mark, ISP2. Then action, mark routing. Then pangalanan natin to ISP2. Then click OK. Then we go to output rule. So gagawa tayo ng output rule. I-mark din niya yung routing. When you say output, palabas yan. Okay, palabas ng interface. So add tayo ng rule. Comment ko muna output rule. Okay. Then output connection mark ISP1 connection. Then mark routing to ISP1. Then okay. Then next for ISP2 naman. Output yung ating chain. Connection mark ISP2.
Then action, mark routing to ISP2. Then click OK. So, ayan na siya guys. To review, gumamit tayo ng pre-routing papunta sa destination address. Ang in-interface is from bridge papunta sa mga ISP address. Then, in-accept natin yung rule. Then, yung second is nag-mark tayo ng connection, pre-routing lahat ng papasok sa Ethernet 1. So, minark natin siya as ISP1. Same thing with ISP2. Lahat ng papasok sa Ethernet 2. And then, we use PCC rules. And then, minark natin yung routing. Okay. So, tapos na tayo sa Mangle. Gagawa na tayo ng routing sa routes. So, bago tayo gumawa ng routing sa IP routes, disable ko muna yung default route dito sa DHCP client. Okay, di-disable ko muna yung add default route. So, tanggalin ko na yung DNS. Gagamit ako ng ibang DNS. Then, click OK. Same thing with Ethernet 2. No default route, no DNS. Okay. So, wala na siyang routes dito. Wala na yung default routes. So, bago ako gumawa, i-configure ko lang yung DNS. IP DNS. Allow remote requests. Then server, dalawang pipiliin ko, yung 8.8. Then yung backup, 1.1. Then click OK. Then gagawa na tayo ng routes. IP routes. By the way, yung gagawin natin is yung recursive routes na tinatawag nila. So, add tayo ng rule. So, ISP1 natin, i-recursive natin siya sa Google DNS 8.8. Sorry. Okay, yung ating ISP1, Ethernet 1, yung gateway, kung hindi nyo malaman kung ano yung gateway, pwede nyong silipin sa DHCP client sa status. Ito siya. Ito yung gateway ng inyong ISP1. Ito naman yung gateway ng inyong ISP2. So, ISP1 natin is 198.162.28.1. So, buksan natin to para hindi kayo malito. Ayan. Ito yung ISP1. Then, click natin yung apply. Okay. Gagawa tayo ng any address. Then, yung magiging gateway naman natin is si 8.8. 8.8.8.8. Then, check ping. Then, yung scope, papalitan ko yung scope to 10. So, siya yung magiging main. So, distance is 1. Then, okay. Reachable. Unreachable. So, sorry. So, kailangan yung baguhin yung scope. Babaan lang natin, gawin natin 10. Apply natin yan. Then, yung target scope, gawin nyo ring 10. Para mag-recursive. Okay.
So, hope guys nakuha nyo yun. Gagawin natin sa pangalawang ISP. Papakita ko sa inyo. So, ito yung gateway niya. So, gawa naman tayo ng recursive para sa ISP2. So, 1.1.1.1.1. Then, yung gateway ng ating ISP2, ito. 192.168.1.1. So, close ko na to. And then, yung scope, babaan natin. Then, click OK. Then, gagawa naman tayo ng isa pang rule. And siya, ito naman yung ikakabit natin. 1.1.1.1. Para yan sa ISP2. Check gateway ping. Then, yung distance is 2. Secondary ISP. Then, click OK. So, yun na siya. Kapag nagganito siya guys, this means na ito yung active niya, ito inactive. Okay. So, tapos na tayo sa routes. Pupunta naman tayo ngayon sa, close ko muna ito, sa netwatch. Tool, netwatch. Yan. So, sa netwatch, dito tayo gagawa ng script. So, click ko. Pag nag-up yung link at saka nag-down yung link. Depende sa host na ilalagay nyo. So, gawin muna natin yung ISP1. So, yung host ng ISP1 is Google DNS. Yan. Ito siya. Ito. Para masundan nyo. Then, yung interval, change ko siya ng 12. Timeout. 400 ms. Magta-timeout na siya. Then, punta tayo sa app. So, dito gagawa tayo ng script. So, ang script natin is IP route enable, then find destination address equals, ito siya, 0.0.0.0. Then yung gateway equals 8.8.8.8. So, ito siya guys. Then, pag nag-down siya, ano naman yung gagawin? IP route disable find destination address equals 0 slash 0 gateway equals 8.8.8.8. Then IP firewall connection, then find and remove find. So, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin nitong second rule na to, i-clear niya yung connection dito. Dito sa yung mga connection na yan. Parang ganito lang siya guys. Control A ko, i-remove ko lahat. Yun yun. Clear natin yung connection para mag-close yung mga na-disable na connection or magbago siya para yung ICMP or yung mga ping applications na gumagamit ng ISP1 mapupunta sa ISP2. So, apply natin. Okay natin siya. Ayan siya, naka-up na. Then, gawin naman natin yung for 1.1.1. So, lagyan ko lang ng comment to. Sorry.
ISP 1. Then next yung ating ISP 2. So comment ko dito, ISP 2. Then yung host, yung 1.1.1. Interval, 12 seconds lang. 400 ms. Para maging status niya is, pag lumagpas siya ng 400 ms, magre-request timeout na yan. IP route enable, then find destination address equals gateway equals yung 1. Yan. Kasi ISP2 tayo. Hope nakuha nyo guys yung script na yan. So, ini-enable niya ito. Ito yan. Then, pagka naka-down siya, baligtara naman nun, IP route disable, then find destination address equals 0. That's gateway 1.1.1.1. Then magki-clear ng connection. IP firewall connection remove, then find. Okay. So, yan na siya guys. We're going to test now the configurations. Pero bago yon, gagawa muna ako ng drop rules. Okay. Sa filter rule, output, destination address, yung host ng ISP1. Ito siya, 8.8.8. Then action, ICMP. Yan yung ating ping. Then action, drop. So comment, drop ISP1. Okay. So gawa naman tayo na, disable ko muna yan. Gawa naman tayo for ISP2. So output, destination address is 1.1. Protocol yung ICMP. Then action, drop. So disable ko muna. Comment, drop ISP2. So yan na siya guys. Natapos na yung ating configurations. So we're going to test the configurations. Magpiping ako sa MS-DOS. Then i-verify natin kung makaka-receive tayo ng request timeout. And siya guys, meron siyang internet. Naayos na natin yung mga routes. So, check natin yung internet. Ito siya, meron naman din. Okay naman yung internet niya. Okay naman.
Okay, may commercial pa. Skip ko lang. Then, itest na natin yung ating configurations. So, yan guys, yung ating configuration. Ida-drop ko yung ISP1. Ito. Then, tignan natin yung status sa netwatch. Okay, enable ko to. Then, tignan din natin yung ating ping. Ayan siya guys, nag-down na siya. Mapapansin nyo, naka-down. Then, yung ating active connection is ISP2. So, ibabalik ko. Disable ko siya. Then, yung status niya is mag-up. Okay. Sa routes, naka-up na rin siya. Then, wala pa rin request timeout. And then, we drop ISP2. Okay. Enable ko siya. Then sa netwatch, makikita nyo is naka-down siya ang status niya. Okay, yan. Gumana na siya. Then wala pa rin tayong request timeout. Disable ko ulit to para bumalik naman sa ISP1. So disable ko. So yung magiging active na is yung mag-a-up siya. Sorry, mag-a-up siya and then babalik siya sa recursive via ISP1. So, yun lang guys. Sana natuto kayo sa video na ginawa ko. And for those na hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please support me guys. Mag-subscribe po kayo sa aking channel para sa mga susunod pang video. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.